Oh, nag-try lang ako. Buti na lang. Buksan ko pa yung Gcash ko. Volunteer to read. Ay. Karablesi, would you like to read? Eto na. Oh, nilagay ko na yung mga tunog. Yung Romanized letters, Okay. nilagay ko na. So, it would be easy for you to read. Yes, Panganiban Shi. Gue. Gue. Alright. Gue. Gue. Samnida. Next. Next. Gue. Will you please read? Tingnan nyo kung paano sinulat, ha? Gue. Pag yung tangkay, okay, pag nakahiga, na ganito, tapos yung tangkay niya nasa taas, siyempre masusundot niya si ano, ginigitna siya dun sa special vowel. Sushoot nyo siya sa gitna. Gets nyo, class? Nakikita nyo naman, sa gitna to, di ba? May special vowel. Okay yan. Okay? Ito, pag nakaganito, nakatayo, so sa ibabaw siya. Okay? Sa ibabaw nyo isusulat si Giyok. Sa ibabaw ni ito. So this is, how do we read this? Panganiban Shi. This one? Gui, no? Gui. Gui. So, gue, gui. Next. Next syllable block is, yan. Andito na ang verb stem. Okay? Nimokta, to eat. Hmm? Oh, ay, ayan na yung pagbasa. Oh. Nasa loob ng slash, yun yung ano, phonetic respelling. Yun yung tunog pag binasa. Mok. Oh, basa. Mok. Huwag kayo tamad mag-volunteer class. Babasa, andyan na kayong babasahin eh. Pukayan si Mok. mok. Okay, ito yung sinasabi ko kanina example, naalala nyo? Itong mok na to, ito yung verb stem ni mokta. Okay? Verb to, it is a verb. Okay? Verb siya ng to eat. Okay, so ito yung first syllable kay mokta. Okay? Ito yung isang syllable niya. Pagka naka-dictionary form si mokta, ito ang makikita niyong katabi niyang syllable. Digat and mokta. Pansinin niyo kung paano isinulat. Sorry, ang hirap magsulat sa ano eh. Sa trackpad. Teka, sige, ulitin na nga natin. For purposes of instruction, ulitin natin. Okay. Ma-cover dapat yung buong height. Okay. Yan. Mokta. Papansinin nyo, yung isang syllable, yung unang syllable, tatlong letter. Okay. Yan. So, equal in height at yung weight. Kahit na width. Kahit na dalawa lang ito, yung ta, ang basa niya dito kasi itong patsim na giyak ay consonant. So, magiging matigas. Itong D. Itong digat. Kaya, mokta. Nagiging T ang tunog niya. Mokta. Okay? Halos T ang tunog niya. Mokta. You get me? Ngayon, yung boda. Kaya boda, ang tunog niya kasi yung nauunang letter sa kanya ay vowel. Boda. Dahil ito ngayon, nakapatsim siya, si mok, maapektuhan yung tunog ng kasunod na
consonant. So si da ay usually pagka consonant na uuna sa kanya nagiging ta ang tunog niya, mokta. Kaya opta, naalala niyo opsoyo, 'di ba? Opta doon sa writing activity niyo. Ang basa ng iba doon una opsda. Opsda, wrong. That is opta. Okay? Maliwanag po? Hindi ito pwedeng isulat ng ganito, class. Ito yung tamang pagsulat, ha? Hindi nyo siya pwedeng isulat ng ganito. Yung iba sa inyo, mali kasi ganito isinulat. Ta. Andun lang sa taas. At the very least, para acceptable siya, igitna nyo naman. Sorry, ha? Yan. At the very least, nasa gitna siya dapat. Kasi pag mabilis lang magsulat, di ba? Okay? Is this clear? So, iyan. Itong mok na ito, inuulit ko, ito yung verb stem ni mokta, which means to eat. Okay. Basa? Ano yung kasunod? Andiyan na yung babasahin? Pam. Would like to try? Yes, Pukayan si? Pam. Pam. So, mok, pam. Okay? Basa, Pukayan si? Yung dalawa, pakibasa. Ilgoyo, please. Mok Ilgoyo pam. do sa'yo. Again? Mok Ambon. pam. Mok, pam. Next. Next syllable block. Yan. See, eto yun. Basa. Mok. Ilgoyo. Mok. And one. Busilakshi. Mok. So, anong pinagkaiba niyan dun sa mok kanina? Anong pinagkaiba dun sa mok kanina? Ba? Kanina, dami ko pa ng inanuhan. This one. Nakita niyo itong mok na to? Pansinin niyo yung vowel. Meron kayo ditong nakatayong vowel. OE. O. Ano ga yung bawal? Sorry. OE ito. Nangyari. E. O pala. Bakit OE nakasulat? Yan. EO siya. O pa din. Mokta. Kahit dito, mali. Okay. Mokta. Tapos, this time, meron kayo uling. So, this is mok. Okay? And this is mok. O, anong pinagkaiba? Class. Anong pinagkaiba? Dun sa unang mok. Ano ang vowel nito? Yes, Saunarshi. Yung nauna po ma'am, nakatayo po ma'am, naka-light vowel lang po. Then yung dito po is naka-dark na po siya kasi parang Dark vowel. nakita na po. So, pero pareho lang ang tunog niyan. Parehong O. Kaya, mok pa rin ang basa sa kanya. But this time, itong mok na ito ay body part. Anong body part yan? Ulit nga. Kasi sabi ko lang kanina. What body part is this? Neck. Neck. Kamsahamnida. Hokadoshi. Okay. Next. Yan. This is a particle. Merong iyo, may vowel siya na Okay, pakibasa po. Volunteer. Nun. 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 Ito nun. Hindi iyan nan. Huwag niyo yung basahin as nan. This is not an English word. Yes, panganiban shape. Ano ba? Nun. Nun. Alright. This is a particle. Ginagamit siya to mark the subject. Ginamit nyo ito nung nagpakilala kayo nung first session natin. Naalala nyo nagpakilala kayo. Okay? Annyeonghaseyo, Yoribun. Remember that activity? Chonen, Paula, Saunar, Imnida. You remember that? Chonen, ito yon, yung nun na yon. That is how it is written in Hangul.
Okay? Yan yun. Nun. Ang vowel niya ay EU. Okay? Which is nun. Kaya ganun katigas. Chonin. Tense ang jaw at saka ang lips. Chanan. Okay? Chonin. Cho is I. Another Korean word for I is na. Na는. You get me, class? Na. N-A. Na. Nanen, pwede rin yun. Okay? I din yun. It's a pronoun. Cho and na, both are pronouns. I. Yung I am. I. Ako. Sa Tagalog. Okay? And no, nonen. Nonen, you. Na, ako, no, you. It's a pronoun for you. Korean pronoun, Korean word for you. Ikaw. No. No. Yung isa pa, pag confrontational sa kanila, sa K-drama, tangshin. Tangshin. Narinig yun, di ba? You. Ikaw. Yun yung sinasabi nila doon. Tangshin. Sa mga phone calls, kung narinig yun sa K-drama, pakinggan nyo pagka may mga ano, Naya. 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 It's me. Na, because na is I or me. Naya. Naya. Pero dun sa context na yun, sumagot, no? May tinawagan siya, sumagot. Siyempre, yung kabilang linya, pag-angat, sabi niya kagad dun sa ano, nung sumagot yung kabilang linya, sa'yo, sumagot siya, Naya, it's me. Ibig sabihin, magkakilala talaga sila, alam boses niya. Baka mag-best friend. Naya, it's me. Hindi kailangan sabihin ng pangalan. Naya. O, naririnig niyo rin yung Nado. Diba? Nado. Ako din, sa Tagalog. Me too. Nado. You get me, class? So, anytime, sabihin kayong, ano, ako din. Nado. Nado. Ay, sino yan? Nugo sa'yo? Naya. It's me. Naya. It's me. Okay? Do you get me, class? So, this is a subject marking particle. Nun is used. Kailan ginagamit si nun? Kapag ka ang nauunang ang subject ay nag-e-end sa, kapag ang subject ay nag-e-end sa vowel. Nun ang gagamitin. Nun. Okay? Kagaya ng na, nag-e-end siya sa vowel. No, nag-e-end din sa vowel. Cho, nag-e-end din sa vowel. Gets, no? Kaya nun ang ginagamit. Pero kung ang subject halimbawa ay book. Ano sa Korean ang book? Class. What's the Korean word for book? It is, andun niya sa activity, no. Check. Check. This is check. So here, it ends in, ano to? Consonant ito, di ba? Sige. So, ano gagamitin nyo? Instead of nun, instead of nun, ang ginagamit ay un. Ito yung counterpart ni nun. Ni nun. Yan. Check, gun. Check, gun. Checken, ilgoyo. Checken, ilgoyo. Nagbabasa ng libro. Okay? Check. Checken. In written form, isinusulat talaga to. Pero spoken, dinadrop nila yan. Walang problema. Do you get me, class? Kung ito yung subject. Okay? Next. Next syllable block. Yan. What is this? Pakibasa po. Ayan na yung mga babasahin nyo. Anyone? Wala naman. Kainis, naabala tayo nung wala na ako na-load. Pakibasa po.
Pagsasama-samahin nyo ang tunog nito. Pusilakshi. Wall. Kwol. Wall. Wall pala. Kwol o kwol. Okay, parang gamsahamnida, kamsahamnida, mas madinig nyo yan, mas madalas yung madinig as kamsahamnida, di ba? Kaysa sa gamsahamnida. Kwol. Okay? Kasi halos sa kanila, walang difference yan. So, kwol. Okay? Kwol is the Korean word for, anybody who knows? Palace. Okay? So, it's a matter of remembering everything that you are learning. Kwol is palace. Next. Basa. Anyone? Bravo, Shi. Would you like to try? Wang. Wang. Pakso. Okay. Chua. Chua also means okay. Very good. Taleso. Good job. Okay. So, Wang. In South Korea, ang daming Wang doon. It's a famous surname. Popular surname ito. Wang. It is written this way. You have a hiyut, and you have a double vowel wa, and the which has a sound kasi nasa patchim siya, nasa ilalim siya. Okay? So you have Wang. This word is borrowed from Chinese. Okay? It also means, bukod sa famous surname siya sa South Korea, okay, Wang, parang sa atin, anong mga famous surname sa atin? Reyes, Santos, De los Reyes, De los Santos, di ba? Ang dami niyan. Cruz, De la Cruz, mga common Filipino surname. Okay? Itong Wang, parang ganun sa kanila. Common na surname sa kanila yan. Wang. Okay? Like I said kanina, this is, the origin is a Chinese word, which means emperor. Okay? And also, yellow. The color yellow. Okay. South Korea, famous, popular surname siya. Is this clear?